Magandang magandang umaga, mga kapatid. Good ba morning? Oh, come on. Purihin ng Diyos, magandang umaga sa bawat isa. No? Kapag ikaw ay natuto sa Panginoon, laging good ang morning, no? Walang bad doon. No? Kasi laging taglay ng isang tinawag ng Panginoon yung kapayapaan na sinasabi niya na hindi ibinibigay ng sanlibutan. Di ba? Kapag mayroong kanon, yan, laging payapa ang iyong bawat araw ng buhay. Sa ating pong pinag-aaralan, napakaganda ng pagpapayag ng ating kapatid na David. Siguro aral niya to kasi nararanasan niya ng ating kapatid. Pero nakakatuwa na nakikita pa rin natin yung kanyang kalakasan at natututo pa rin gumiti. Hindi siya umiyak ngayon eh. Si Kapatid Dase, nababalitaan ko, mayroon ding pinagdaraanan ang ating kapatid na kasi bahagi yun. Kaya tayo nag-aaral. Bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo ba, sa ating pong mga tagasunod ng Panginoon, sabi rito, ay kinakailangan, ano raw? Sabi, pagkakasabi diyan, kailangan mabuti ang sa ako'y mapigati. Kasi may dahilan para matutunan mo yung kanyang palatuntunan. So, kailangan pasukin mo yun para maunawaan mo kung ano ang nais ng Diyos para sa'yo, kung ano ang kalooban ng Diyos. Ngayon sa pagkapigati, dalawang bagay. Pagkapigati na ukol sa Diyos, ukol sa Panginoon, at pagkabigati ukol sa libutan ito. Minsan nagkakaroon ka ng kapigatian dahil minsan ikaw yung gumagawa ng problema. Minsan ikaw yung nagpapabaya. No? Napipigati minsan kasi irresponsable minsan sa buhay na ito. Kaya minsan napipigati ka. Minsan natanggalan ka ng kuryente, halimbawa. Putulan ka. Na siyempre nakakapagpighati yun. Wala ka pa namang ilaw eh. Pero ang totoo noon, nagkulang ka ron. Kasi alam mo naman, buwan-buwan, bayarin yan eh. Di ba? Hindi pagsubok yun. Problema yun. No? Ibig sabihin, sa pagdating sa ukol sa libutan, kailangan mong pagandaan. Alam mo naman darating yun. Di ba? Ganun yun. Minsan sinasabi ko, irresponsable. Minsan tayo, kasi pagka may pera tayo, alam na dapat ating pinaghahandaan, kung saan naman tayo pumupunta. Diba? Gastos dito, gastos doon. Pagdating ng bayaran, lungkot, napigati, sino may kasalanan? Kaya dalawang bagay. Dalawang bagay. Kapigatian ukol sa libutan, pigati na ukol sa Diyos. Ngayon, kapag dating sa sinasabing pigati na ukol sa Diyos, ang sabi sa 2 Timoteo, dito sa 1:8, ganito yung pagkakasabi. Sa 1:8 ng 2 Timoteo, huwag mo ngang ikahaya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako man na bilanggo niya, hindi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pinagtitiisan ng mga Kristiyano ay ayon sa ebanghelyo. Magtiis ka ng kahirapan ayon sa ebanghelyo sa kapangyarihan ng Diyos. Diyan nagtitiis yung sinasabing napipigati yung mga tinawag ng Panginoon, yung mga hinirang ng Diyos. Dahil saan? Dahil sa ebanghelyo. Kaya ka nagtitiis. Kasi kapag hiwalay sa ebanghelyo, pag hiwalay ka na ron sa ebanghelyo, mamamali yung yung titiisin mo eh. Kasi sinasabi ng ebanghelyo, ganito eh. Kinakailangan mong pasukin, di ba? Yung pag-uusig sa ibig mabuhay
No? Ang lahat ng ibig mabuhay sa kabanalan kay Kristo Jesus, magbabata ng pag-uusig. Yun yung ebanghelyo eh. No? Yun yung ebanghelyo. Magtitiis ka sa ebanghelyo. Bakit ka magtitiis? Kasi ibig mong mabuhay dito eh. Kapag ibig mong mabuhay doon, sabing ganon, ng kabanalan kay Kristo, magbabata ka ng pag-uusig. Kasi hindi ka gaganti ng masama sa masama. Ganyan yung mangyayari eh. Si David, di ba? Sabi ni David, kasi ang pinag-aaralan natin dito, yung pag-uusig ng nangyari. Sabi rito sa aklat ng awit, dito po sa 57:4 ng awit, ganito yung pagkakasabi. Ating basahin. Yung pagpapahayag dito. Ang aking kaluluwa ay nasa gitna ng mga leon. Kung yung pag-uusig lang pag-uusapan, sabi ni David, ang aking kaluluwa ay nasa gitna ng mga leon. Ako'y nahihiga sa gitna niyaong mga pinaningasan ng apoy, sa mga anak ng tao, na ang mga ngipin ay sibat at mga pana, at ang kanilang mga dila ay matalas sa tabak. Sabi niya gano'n. Nasa gitna daw sa mga leon, na yung mga bibig daw noon ay sibat at pana. Ang kanilang dila, matalas na tabak. Matinding itong mga taong to. Napapalibutan si David. Ano ba yun? Ano ba yung matalas na tabak sa kanilang dila? Basahin natin sa 64:3 ng awit, ganito yung pagkakasabi. Sa 64:3 ng awit, na siyang nangahasa ng kanilang dila na parang tabak, at pinahilagpos ang kanilang mga palaso sa makatuwid bagay ang masasakit na salita. O, yun ang dinadanas niya eh. Kaya siguro dinadanas ni kapatid na Seno. Ayun ang sabi niya. Pero ano ginawa ni David? Ano yung ginawa niya? Ano yung ginawa niya? Matapos mapakinggan yung mga ganun. O, basahin natin sa 38. Para nga matutunan mo yung palatuntunan eh. O di matutunan natin. No? Basahin natin sa 38 ng awit, ganito yung pagkakasabi. 38:12 ng awit. Sila'y namang nangag-uusig ng aking buhay, ay naglagay ng mga silo na ukol sa akin. Silang nagsisihanap ng aking ikapapahamak. Ito mo yung ginagawa sa kanya. Ng aking ipakapapahamak ay nangagsasalita ng mga masamang bagay. Nag-iisip ng pagdaraya buong araw. Ganun yung katangian ng mga ito na ginagawa sa kanya. Anong sabi sa 13? Ngunit ako'y gaya ng binging tao. Yun ang sikreto. Pinag-uusig ka, pinagkasalitaan ka ng hindi maganda. Sabi ni David, ako'y naging gaya ng binging tao. Pagpalagay mo, bingi ka. Di ba? Yun ang turo ng kasulatan eh. At ako'y gaya ng piping tao na hindi binubuka ang kanyang bibig. Bingi ni siya, pipi pa. Para wag kang makapagsalita ng hindi ring maganda, no? Sabi gano'n, maging binging tao. Sabi nga ng Merkules, yung nagtanong ng ating kapatid daw, bobo daw, bobo. Joke sa mga nakikinig, no? Sabi gano'n. Sabi naman dito, gaya ka ng binging tao, tapos naggaya ka ng pipi. Ibig sabihin, pipi ka, kaya mo sila mataas ng boses. Di ba? Basta ikaw, pipi. Huwag mo silang gagantihan. Yan ang sabi. Sabi rito, sapagkat sa iyo, Panginoon, umaasa ako. Ikaw ay sasagot. Sabing gano'n. Di ba? Sabi niya gano'n yung mga umaasa sa Panginoon. Kung atin po nga titignan, yung sinasabi ng banal na kasulatan, kita nyo? Ganoon lang sikreto, maging pipi ka para huwag kang makasagot. No? 60:11 natin basahin. Isa pa, ng awit. Tulungan mo kami laban sa kaaway, sapagkat walang kabuluhan ang tulong ng tao. Yan. Punta sa Diyos.
Walang kabuluhan yung tulong ng tao, mga kapatid. Pagdating sa tao, kampi-kampihan yan. Kita nyo nangyayari ngayon. No? Ang nagaling mga magsalita, pero kampihan naman. Di ba? Ganyan ang tao ngayon. Kapag kumampi ka, wala ka ng karunungan na galing sa Diyos. Wala na. Sa oras na kumampi ka, wala na, hindi mo nataglay yung karunungan ng Diyos. Bawal ng Diyos yun. Ha? Sabi sa Santiago, ganito yung pagkakasabi. Kasi kapag kumampi ka, hindi mo makikita yung mabuti. Wala kang makikitang mabuti ron. Kundi ang makikita mo lang yung kinakampihan mo. Kaya nga mali eh. Mali. Kaya nga utos ng Diyos, huwag kang magtatangi eh. Kasi kapag tumangi ka na, sablay ka na ron. Kaya nga sabi sa aklat ng Santiago, ganito yung pagkakasabi. Ngunit, sa 3:17, ngunit ang karunungang buwat sa itaas, unay-unay mapayapa, malinis, mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, mabuting bunga, walang inaayunan. Yun ang karunungang galing sa Diyos. Walang inaayunan. Kasi kapag may inayunan ka na, matanggal yung karunungan ng Diyos eh. Mas lalo sa ating mga Kristiyano. Kasi nga, bakit? Kasi nga, kakampi ka. Kahit mali, kakampihan mo yan. Hindi mo pakikinggan yung tama. Ganyan yung nangyayari ngayon. Di ba? Papansinin nyo, kailangan natin malaking isda mahuli. Hindi butete. Magaling magsalita eh, no? Pero yung pagdating doon sa ghost student, tiklop. Tiklop. Di ba? Ibig sabihin ng ghost student, malaking isda na yun eh, pero tiklop. Bakit? Inaayunan eh. Kung ikaw ay laban sa mga korap, lahat, kahit presidente pa yan, lahat, kailangan tignan mo yung katuwiran. Ganyan ang mga lingkod ng Diyos para hindi ka kakampi. Kasi mapapasama ka dyan. Mamaya ang kinakampihan mo, masamang tao. Sabi ng Biblia, no, ang mag-aring matuwid sa masama ay kasalanan. Hindi na pag-aaralan kasi, kaya hindi natin minsan naiintindihan. No? Kailangan alam natin. Kaya nga magbasa tayo ng banal na kasulatan para hindi tayo nagkakamali. No? Ngayon, sa pagkapighati, mga kapatid, tuloy tayo. Sa pagkakapighati ng isang Kristiyano, no? Natural na pasukin niya yan. Kasi hindi lamang manampalataya, kung hindi magtiis din naman. Dapat lagi nakakambal yan sa mga sumusunod sa Panginoon. Kailangan mo talaga yung pasukin yun eh. Kasi nga, para ka makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan mo pasukin ng pagkapigati. Bakit? Sabi ng Panginoon, hindi dakila ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ako'y pinag-uusig, kayo man ay pag-iisugin din. Kasi bakit ka pinag-uusig? Sinabi na yan, pinanguna na yan 5:10 ng Mateo. Sa mga pasimulang pangangaral. Ha? 5:10. Paunang mga pangangaral ng ating Panginoong Kristo, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kapag pinag-uusig ka dahil sa katuwiran, ibig sabihin dahil sa ebanghelyo, dahil sa pagsunod mo sa Diyos, sabing ganun, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yun ang tatandaan natin kaagad. No? Pinag-uusig ka dahil sa katuwiran ng Diyos. Bakit? Parte ka kasi ng kaharian ng langit. Para lumakas ka, hindi para manghina ka. Pag ganun yung iisipin mo, imbis na manghina ka, mas mapapangiti ka pa eh. Di ba? Kasi natutupad sa iyo yung salita ng Panginoon. Sabi sa 11, mapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan. Dahil sa akin, magalak kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo ng langit. Ito mo, ang ganda ng salita eh. Babasahin lang. I-apply mo lang. Sabi ng Panginoon, pinag-uusig ako, wala naman akong ginagawang masama. No? Pinag-uusig ako, lumalakad ako sa katuwiran. Pero sabi ng Panginoon, malaki ang ganti ng langit. O, di ba? Imbis na ikaw ay maging malungkot, magiging masaya ka. Bakit? Kasi yung ganti ng langit sa'yo, malaki. Ganun yung ebanghelyo.
Ganun siya. Hindi ka, pag napighati ka tungkol doon sa mga kakulangan sa buhay, minsan kinakapos ka. Kahit may negosyo ka, wala ka pa rin pera. No? Di ba ganun? Ano sabi sa aklat ng unang Pedro, sa Pilipos? Ano sabi ron? Babasahin mo ngayon yung Pilipos sa 1:20 ng Pilipos. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, nasa anumay hindi ako mapapaya, kundi sa buong katapangan, gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Titignan mo ngayon yung sinabing ganun, na meron kang katapangan na hindi ka mapapaya dahil sa iyong pag-asa na dadakilain mo si Kristo, maging sa kabuhayan, maging sa meron ka, maging sa kasaganaang meron ka, o maging magtiis ka, o nawalan ka. Dadakilain si Kristo. Sabing gano'n lang, aking katawan. Sabing gano'n. Ganun yung mga natuto, umunawa ng ukol sa Panginoon. No? Ganun tayo tinuturuan. Kaya nga, yung tibay na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, yung sinasabi natin, magbasa kayo, magbasa kayo. Di ba sinasabi ng ating na hindi na nagkulang ang Panginoon sa inyo? Sabi, totoo naman hindi nagkulang ang ating Panginoon. Taglay natin yung karunungan, pero kulang tayo sa unawa, pagkakaminsan. Yun ang kulang minsan eh. Kasi nga, hindi natin minsan na-apply sa sitwasyon na kailangan natin gawin. Importante yun. Sabi sa aklat ng unang 1:13, ganito yung pagkakasabi. Tinuturuan tayo eh. Talata lang yung mga binibigkas ko, mga kapatid, kasi yun yung sagot. Para hindi tayo gumamit ng sarili nating nais, kundi yung gusto ng Diyos. Huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan. Ito nyo? Huwag kayong magtaka. Nagtataka pa ba tayo? Di ba? Kasi huwag kayong magtaka. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon yun eh. Hindi kayo taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Kung kayo taga-sanlibutan, iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Doon ka iibig eh. Yun yung sanlibutan eh, sarili. Iibigin ng sanlibutan ng kanyang sarili. Yung sanlibutan, sarili yan eh. Talagang puro sarili yan. Pero ang Ebanghelyo, hindi. Pag ikaw ay umibig sa Ebanghelyo sa pagsunod sa Diyos, hindi sarili yun. No? Marunong magmahal ng kapwa yun. Marunong umintindi ng kapwa yun. Hindi katulad ng pag-ibig sa libutan, puro sarili yan. No? Walang yan. Walang ibang titignan yan. Kundi kung ano ako, kung eto ako. Yan yun. Pero sa Ebanghelyo, ang sarili nun, marunong magmahal sa kanyang kapwa, marunong umintindi sa kanyang kapwa, no? Marunong tumulong sa kanyang kapwa. No? Ganyan yung ukol sa Diyos. No? At sa patuloy nating pinag-aaralan na mahabang panahon, mga kapatid, nais lang ng Diyos na magtibay tayo sa huling panahong ito. Kasi hahatakin talaga tayo ng sanlibutan para tayo ay hindi magtagumpay. Magbulay kayo dyan. Magbubulay tayo bawat isa sa atin. Pwede kang hatakin ng kahirapan dito sa sanlibutan ito. Pwede kang hatakin ng mga nakakasalumuha mo. Pwede kang hatakin ng karanyaan o kayamanan. Pwede kang hatakin ng mga yan. Kaya nga tinuturuan tayo mamalagi sa Ebanghelyo. Kasi yun lang yung paraan para tayo ay magtibay sa tulong ng Diyos. Sabi sa aklat ng unang Pedro, pinag-uusig ka dahil, sabi sa 4:4, ikinahahanga nila ang bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila. O nga naman, kaya nagagalit siguro eh. No? Nag-uumpukan sila doon sa may gilid. May pinag-uusapan na kapitbahay, hindi ka nakikisama. O kaya nagagalit sa'yo.
Di ba? Sabi rito, ikinahahanga nila ang bagay na ito, na kayo hindi nakikitakbong kasama nila, sa gayong pagpapalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Kung nagsasalita sila ng masama, dahil hindi ka nakikisama sa kanila eh. Ang gusto nila, kung meron silang pagchichismis, makichismis ka rin. Yun yung gusto ng mga yan. Pero kapag umiwas ka dyan, magagalit sa'yo. Pero ang totoo nun, no? Sabing ganon, kaya ka pinagsasalitaan, no, ng masama, kasi ikinahahanga nila ang bagay na ito. Ang totoo, humahanga sila sa'yo. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. So, kung titignan natin, kung babasahin lang natin, hindi ka na magtataka. Handa ang isang totoong natuto sa Panginoon, humarap sa mga pangyayari sa buhay na ito. Handa ka. Dapat lagi naka-apply sa buhay yung salita ng Panginoon. Kasi meron kang espiritu ng Panginoon sa buhay mo eh. Dahil ikaw yung templo ng Panginoon. Ikaw yun eh. Hindi naman ito eh. Ikaw yung templo ng Panginoon. At meron kang espiritu ng Panginoon. Ang kailangan mo lang doon sa espiritong nasa loob mo. Palakasin. Paningasin. Paningasin nyo ang espiritu. Sabi sa aklat ng Ropa. Pag maningas yung espiritu sa loob mo, kaya mong dalhin yung mga nangyayari dito sa sanlibutan. Mga pag-uusig, mga kahirapan, na minsan dinadanas mo, kaya mong dalhin yan. Pagkatapos nun, sabi naman ni Apostol Pablo, di ba? Lahat ng bagay akin natututunan. Sabi niya gano'n. Maging sa bagay na kahirapan, maging sa bagay na kasaganaan. Hindi naman lagi napipigati ka eh. Hindi naman lagi, di ba? May kasaganaan din naman ah. Di ba? Meron din, binibigay ang Panginoon. Hindi naman laging ganun. Ano? Lamang, lahat ng bagay na yan kapag dumarating sa buhay mo, hindi ka hihiwalay doon sa sinasabi ng Panginoon. No? Kapag ka kasi dumarating yung kasaganaan, baka naman yumayabang ka. O, di ba? May mga ganun eh. O, di ba? Tapos, pag dumarating naman yung kasaganaan, irresponsable ka. Kaya nga minsan, hindi tayo minsan napagkakalooban ng Panginoon eh. Di ba? Sabi nga minsan, parang gulong, minsan nasa ibabaw daw, minsan nasa ilalim. Sabi nung isa paano kung flat? Lagi nasa ilalim yun. Mag-isip ka no, kung lagi kang flat, nasa ilalim, mag-isip ka. Ba kasi kapag umangat ka, alam ng Diyos, irresponsable ka. Kaya hindi ibinibigay sa iyo yun. Ba kung saan ka kasi pumunte. Alam ng Diyos yung puso ng tao eh. Di ba? Baka mamaya, pagkaloob ng Panginoon na ikaw naman yung ibabaw eh. Di ba? Mapalis ka naman. Magkamali ka naman ang lalandasin. Kaya sabi ng Panginoon, ay diyan ka na lang sa ilalim. At least kahit nagtitiis ka, tama naman yung pinupuntahan mo. Di ba? Tama naman yung pagsunod mo. Hindi ka naman nahihiwalay sa kalooban ng Diyos kahit nasa ilalim ka. Di ba? Mapalad pa rin yung ganung tao. Pero ganun pa man, papansinin mo, di ba? Meron bang sa atin na nagutom na hindi nakakain sa isang araw? Wala pa naman siguro, di ba? Di ba, minsan, daing tayo ng daing sa Panginoon. Wala tayong panggasolina pagdating ng linggo. Di ba? Totoo naman yun eh. Mahirap kaya yan. Tapos wala kang pagkukuwanan. Pero kapag dumarating na mga linggo, nakakarating ka pa rin eh. Di ba? Di ba? Kasi tumutulong ang Diyos eh. May mga kapatid na hinihipo ang Panginoon para tulungang makarating ka sa gawain eh. May mga ganun na hindi mo lang minsan napupuna. Pero yun ay tulong ng Diyos. Hinihipo yung mga kapatid para makadating ka dyan. Sa tulong ng Panginoon. Ganyang gumalaw ang Panginoon para sa atin. Kasi gusto ng Panginoon, tayo ay laging sama-sama. Sa hirap at sabing gano'n. Sama-sama lang. Basta tulungan lang. Tulong-tulungan lang yan, okay na. Pero
Pero kung wala ka namang itutulong, huwag ka rin mag-alala. Darating ka pa rin dun eh. Pupunta ka pa rin naman yun eh. Kasi meron talagang mga kapatid na wala. Meron talaga. Ngayon, kapag dumating naman ang sitwasyon na wala talaga, andyan ka lang kasi dadaan at dadaan yan. Halimbawa, hindi ka pumunta kasi hindi ka makatulong. Yung bang hindi mo sasakyan, hindi makakarating? Hindi ba sila makakarating? Makakarating pa rin yun eh. Di sumama ka na. Ka naman, kung mag-isip ka kasi. Di ba? Nag-iisip ka kasi ng negative eh. Baka mag-iisip ka ng negative. No? Kapatid sa online, sama na kayo. No? Sama na. Huwag kayong mag-iisip na porket wala kayong pambigay na pamasahe. Hindi kayo sasama. Kaisipang unggoy yun. Na mga kapatid, hindi ganoon. Dapat ang kaisipan, makapagpuri ka sa Panginoon. Ang kaisipan, makasamba ka sa Panginoon. No? Yung kaisipang ganyan, wag mo lang iisipin yun. Hayaan mo silang mag-isip. Kailangan, ang kaisipan natin, laging binibigyan mo ng kalinisan. Sapagkat naniniwala ako na ang mga kapatid naman ay handang dumamay. Tama ba ako ron? Ang bawat isa ay handa naman tumulong sa isa't isa, di ba? Kaya hanggang ngayon may kinakain pa tayo eh, di ba? Tama mamaya, ewan ko mamaya. Di ba? Di ba? Meron pa rin, di ba? Bakit meron? Kasi nga, nagkakatulungan tayo. Nagkakatulungan ng mga meron. Pag pinagsama-sama, kahit konti, nakakain tayo sa tulong ng Diyos. Di ba? Ganun lang yun eh. Ngayon, sasabihin natin na pipigati tayo. Napipigati tayo dahil gusto ng Diyos matuto tayo ng kanyang nais, ng kanyang gusto. No? Basahin natin sa aklat ng Hebreo dito sa 10:36. Paborito ninyo mga kapatid. Ayun ang sabi eh. Sa 10:36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos. Di ba tama yung sinabi? Sabing gano'n, nangangailangan ng pagkapigati para masunod yung palatuntunan. Sinundan yun ni Apostol Pablo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Doon yung pagtanggap ng pangako. Kapag nagtitiis ka, magagawa mo yung kalooban ng Diyos. Yun yung tinuturo nun. Kaya nga, papasok ka sa malaking kapighatian. Kailangan mong pumasok doon para sa kaharian ng Diyos. So, sa umagang ito, sa ating pag-aaral, natuto po tayo. Diba? Nalaman po natin. Dahil sa nalaman natin, ganito yung sinabi ni Job. Ating basahin sa 27 ng Job. Nalaman natin di ba? Naintindihan natin. Ito sabi ni Job. Malayo nawa sa aking kayo'y ariing kong ganap. Hanggang sa ako'y mamatay, hindi ko aalisin sa akin ang aking pagtatapat. Kaya ba yon? Hanggang sa ako'y mamatay, hindi ko aalisin sa akin ang aking pagkatapat. Ang aking katuwiran ay aking pangahawakan, hindi ko bibitawan. Sabi ni Job yun. Hindi niya bibitawan yung kanyang katuwiran. Hindi ako aalipustahin ng aking puso habang ako'y buhay. Kaya ba yun? Na yung puso mo, hindi ka aalipustahin? Hindi ka sasabihan ng puso mo, konting bagay lang natisod ka na. Napigati ka lang ng konti Di ba? Nanlumo ka na. Nakitaan mo lang ng konti yung kapatid. Sa pagkukulang niya, natisod ka na. Hindi ba sasabihin ng puso mo yon? Kapatid? Yun ang ibig sabihin ng alipustahin ka ng puso mo Yung siya yung, para kang hahatulang ka niya, isasakdal ka niya. Paano sinasabing isasakdal ka niya? Dumating yung pagsubok, sinakdal ka ng pagsubok. Nung dumating yung pigati, napigati ka. Pagdating sa paghukom, ano sasabihin ng pigati? Nagsasalita yun sa Diyos. Nung dumating yung pigati dyan, talo yan Di ba? Di ba? Yung dumating yung konting pagkukulang ng kapatid nakita lang yung kapatid nagkulang lang ng konti Nasabihan lang ng hindi maganda natisod na
Hindi ka ba sasabihan ng puso mo nun pagdating ng Panginoon? Na pagdating ng paghatol ng Panginoon, paghukom? Ha? Pwede kang sabihan nun. Kaya sabi ni Ahab dito, hindi ako aalipustahin ng aking puso habang akong buhay. Sino yun? Yung mga taong ang pagsunod ay nasa kalooban ng Diyos, ano man ang mangyari. Talagang hindi ka hatulad. No? Kaya nga, sa atin, sinasabi lang natin sa mga kapatid na medyo nagkaroon ng kalumbayan, kalungkutan. Sumunod na kayo sa Panginoon. No? Baka ang Panginoon magtampo sa inyo, kayo rin. No? No? Kasi akala nila, sila lang marunong magtampo. Ang Diyos ay naglilibugo rin. No? Ang Diyos nagkakaroon din ng kalungkutan niyan. Lagi na lang ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Lahat ng bagay ginagawa ng Diyos para sa atin. Ang inaasahan naman ng Panginoon, tayo naman ang gumawa para sa Kanya. Konting bagay, pwede pinagdaramdam. Konting salita, pinagdaramdam. Ay, hindi dapat ganun. Sabi natin, alam natin lahat ng bagay Di ba? Tapos konting bagay, magdaramdam ka, asan yung natutunan? Di ba? Asan yung natutunan dun? Ilang years na? 38 years. Di ba? 39 na, sa susunod. Itong taon na to, di ba? Parang mga yung inahin kasi manok, sabi ng Panginoon, gusto ka niyang kubkubin. Di ba? Kubkubin ng pakpak. Nung ikaw ay sisiw pa. Nung sisiw ko pa, kubkubin ka ng kanyang pakpak. Pero nung medyo lumaki ka na, hindi ba kusa kang tinutulak nung inahin? Di ba? Kasi tinuturo niya, kalahig siya ng kalahig ng manok, ng kalahig siya ng kalahig. Di ba? Tinuturo niya kung paano ka rin kumalahig. Alam nga naman, laki-laki mo na, kukubkubin ka pa rin ng pakpak. Pag malaki ka na, tuturuan ka ng Panginoon kung paano tumuka, kung paano kumalahig. Ibig sabihin nun, gusto ng Panginoon, makalakad ka na rin ng sarili mo dahil sumasampalataya ka. Pero yun ay sa tulong pa rin ng Diyos. Kaya magtibay tayo mga kapatid, di na masyado magsasaysay. Magtibay na lang tayo sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Ano man nung mangyari, sabi, hanggang sa ako'y mamatay, ako'y magtatapat sa Panginoon. Na mga kapatid, di natin alam yung bukas, nagkakasakit na tayo Tumatanda na tayo mga kapatid. Iukol na natin sa Panginoon buong buhay natin. Dahil kung tayo man ay pumikit, tayo muling gigising doon na sa kaharian ng Diyos. Tiyakin natin yan, mga kapatid. Purihin ng Diyos. Magandang umaga. Luwalhati sa Panginoon. Magandang umaga.